Sinong mag-aakala na ang tinaguriang Dragon of Asia ay nababahag pala ang buntot pagdating sa usapang giyera laban sa Pilipinas? Sa isyu ng agawan ng teritoryo, abay talaga namang hindi papahuli ang China diyan, lalo na at mapilit sila sa pag-angkin ng teritoryong parte na ng ating West Philippine Sea. Pero bakit nga ba, sa ilang taong panggigilas ng China, ay hindi pa rin nila magawang direktang sakupin ang Pilipinas? Naduduwag ba ang China na kumprontahin ng harapan ang Pilipinas? Ano nga ba ang meron ng Pilipinas na nagdudulot ng takot sa mga insik? Tara, isa-isahin natin ang 5 mga dahilan kung bakit grabe na lang ang nerbiyos ng China na sakupin ang Pilipinas. Pero bago tayo dumako dyan, quick recap muna kung bakit nga ba gigil na gigil ang China na angkinin ang sariling atin. Simula't sapul pa lang kasi ay mainit na ang mata ng mga insik sa iilang teritoryo ng West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay isang seksyon ng Timog Dagat China na kinukonsidera ng parte ng Exclusive Economic Zone o ECC ng Pilipinas. Ilan sa mga ito ay ang mga isla gaya ng Kalayaan Island Group na matatagpuan sa northeastern section ng Spratly Islands at kabilang narito ang siyam na maritime features na Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal, Pagasa o Thitu Island, Lawak Island o Nanshan Island, Parola Island o ang Northeast Cay, Patag Island, Kota Island o kilala rin sa tawag na Loaita Island, Rizal o Commodore Reef, Likas Island na kilala rin sa tawag na West York Island at ang huli ay ang Panata Island na tinatawag ding Langkiam Cay. Isa rin sa pinag-aagawang teritoryo ay ang ring-shaped coral reef sa anyo ng Bajo de Masinloc o ang Scarborough Shoal. Giit ng China ay meron daw silang historical claim sa mga halos kabuuang parte ng karagatan. Pero tila kwentong barbero lang ito dahil noong 2013 ay nagsampa ang Pilipinas ng appeal sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Una na sa listahan ng kinatatakutan ng China ay ang International Economic Sanctions na maaari nilang maranasan sa oras na lusubin nila ang Pilipinas. Ano nga ba ang International Economic Sanction? Ang mga economic sanctions ay kadalasang ipinapataw ng isang mas malaking bansa laban sa mas maliit na bansa o di kaya ay grupo ng mga bansang nagsanib puwersa laban sa isang bansa. Sa madaling salita, ito ang sapilitang panggigipit sa isang bansa. Kadalasan itong ginagawa kung ang isang bansang paksa ng panggigipit ay gumagawa ng mga aktibidad na labag sa karapatang pantao ng mga mamamayan nito o hindi, kaya'y mamamayan ng ibang bansa. Ginagawa rin ito kung sakaling ang isang bansa ay gumagawa ng mga hakbang na maaaring i-consider bilang threat sa international peace and order. Isang halimbawa na lang diyan ay ang mga international sanctions na naranasan ng Iraq noong 1990s matapos balakin ng nooy Iraqi President Saddam Hussein na i-invade ang Kuwait. Bakit? Para makancel ang utang ng kanilang bansa, makuha ang kontrol ng kabuuang oil reserves ng Kuwait at masakop ang major outlet ng Persian Gulf. Akala ng dating presidente na magiging piece of cake lang ang pananakop na ito, pero diyan sila nagkakamali. Bilang ganti sa ginawang pananakop ng Iraq, nagsagawa ng hakbang ang Estados Unidos kasama ang kanilang mga kaalyansang bansa para magpataw ng international sanctions laban sa Iraq at kabilang na sa mga sanctions na ito ang arms embargo o ang pagbabawal sa pagbebenta ng armas pandigma sa Iraq, gaya na lamang ng biological o chemical weapons at nuclear weapons. Ang hakbang na ito ay sobrang nakaapekto sa puwersang militar ng Iraq. Idagdag pa diyan ang iba pang sanctions gaya ng pagban ng trading at pag-freeze ng kanilang assets. Dito pa lang ay talagang napilay na pagdating sa militar at ekonomiya ang Iraq. Ang ilan pang mga bansang nakaranas nito ay ang Iran na ilang beses nakatikim ng sanctions mula sa Amerika simula pa lang noong 1979 hanggang 2020 dahil sa kabilat kanan nilang paglabag sa human rights violation, pag-itsapwera sa international peace and order, at pag-develop ng mga mapanganib na nuclear weapons. Kamakailan lang din ay nakaranas ang Russia ng sanctions mula sa pinagsamang puwersa ng iba't ibang bansa gaya ng United States, Canada, European Union,
at ibang international organizations, ito ay dahil sa sinimulan nilang laban sa Ukraine. Ang mga sanctions na narasanasan nila ay pagban ng oil at gas exportation, pagban ng provision ng credit sa Russian oil companies at state banks, at travel restrictions sa ilang mamamayan ng Russia. Lahat ng iyan o higit pa ang maaaring maranasan ng China sa oras na pasiklabin nila ang mas tumataas na tensyon sa Pacific region ng Asia. Hindi magdadalawang isip ang Estados Unidos at ilang international organizations na patawan ng karampatang parusa o sanctions ang China kapag nilabag nila ang international peace and order sa pamamagitan ng pagsakop sa Pilipinas. Ang mga sanctions na maaaring maranasan ng China ay tiyak na magdudulot ng malaking dagok sa puwersang militar at ekonomiya ng kanilang bansa na sigurado namang hindi nila gugustuhin maranasan. Pangalawa naman sa listahan ay ang military capacity ng China. Ang China ay kilala bilang bansa na may pinakamalaking Navy force sa buong mundo. Sa kabuuan, sila rin ang pangatlo sa pinakamalakas na military superpower sa buong mundo, sumunod sa US at Russia. Mas lalo pang pinalakas ang puwersa nila dahil sa pag-develop ng nuclear weapons sa mga nakaraang taon. Ayon sa Arms Control Association, kasalukuyang may tinatayang 500 nuclear warheads ang China at maaari pa itong pumalo ng mahigit kumulang 1,000 pagputok ng 2030. Kung ganito na lang kalakas ang puwersang militar ng China, bakit nagdadalawang isip pa rin silang sugurin ng Pilipinas? Kung titingnan ang taktikang pandigma, hindi ideal na gamitin kaagad ng China ang kanilang military force para lang sakupin ang iilang teritoryo ng Pilipinas. Walang kasiguraduhan na sa isang mabilisang pag-atake ay maitatanim kaagad ng puwersang INSIC ang kanilang kontrol sa buong Pilipinas. Sa oras na humaba ang giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kagaya na lang ng nangyayari ngayon sa Russia at Ukraine, maging sa Israel at Palestine, magdudulot lang ito ng pagkalugi sa China. Habang humahaba ang giyera, mas ma-exhaust ang military force ng China. Sa oras na ma-exhaust ang military force ng China, mas kaunti ang mga alas na pwede nilang gamitin. Hindi ito pabor sa China dahil baka sa oras na makialam na ang ibang kaalyadong bansa ng Pilipinas ay wala nang balang maibabato ang China dahil naubos na ito sa gyerang inilunsad nila sa Pilipinas pa lang. Kung usapang ubusan ng lahi lang din, iyan marahil ang pangatlong kinatatakutan ng China, vulnerability against attacks. Sa oras na sila ang unang nag-initiate ng opensa laban sa Pilipinas, ay magiging delikado ang posisyon ng kanilang bansa pagdating sa opensa. Kung titingnan kasing mabuti, maaaring magpokus ng husto ang China sa pag-atake at pagsakop sa Pilipinas hanggang sa unti-unting maubos ang puwersa nila o hindi kaya ay maging masyadong saturated ang puwersa nila sa Pilipinas. At hindi na nila mamalayan na sa sobrang pagbuhos nila ng mga military resources sa Pilipinas ay unti-unti na palang numinipis ang hukbong dapat nakadestino sa mismong bansa nila. Dahil dito ay magiging vulnerable o delikado ang China sa oras na atakihin na sila ng ibang kalabang bansa. Sa sitwasyon ngayon, alam naman natin na hindi lang ang Pilipinas ang kalaban ng China. Nandyan ang India, Taiwan at ilan pang bansa sa Pacific region na matagal na ring nanggigil at naghihintay ng tamang pagkakataon para sugurin ang China. Malingat lang ng kaunti ang China sa gitna ng pagsakop nila sa Pilipinas ay tiyak na susugurin din sila ng iba pang kalabang bansa. Pang-apat sa listahan ng kinatatakutan ng China ay ang nararanasan nilang pagbagsak ng ekonomiya sa kasalukuyan. Bagamat nakilala ang China sa mga nagdaang dekada bilang bansa na may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa kasaysayan, hindi pa rin sila immune sa economic decline lalo na't ang buong global economy ang tinamaan dulot ng naging epekto ng COVID-19 pandemic noong 2020. Hindi na nakatakas sa pagkalugi ang China diyan dahil ayon sa datos ng China Research Center, ang GDP growth rate ng China ay bumagsak mula 6% hanggang 2.2% noong 2020. Nagkakaroon din ng problema pagdating sa housing at real estate industry ng China, mas lumulobo rin ang kanilang utang at marami rin silang international investors na piniling umalis ng kanilang bansa dahil umano sa data privacy issues ng China.
Dito pa lang sa mga problemang ito ay tiyak mabisi na ang China. Kaya naman imbes na gugulin nila ang oras sa pakikipaggera sa Pilipinas, mas mabuti nang gamitin nila ang bakanting oras para maaksyonan nila ang pagkaluging ekonomikal. Last but not the least, ika nga, ay ang maituturing na nakatagong alas ng Pilipinas sa oras na pumutok ang armadong alitan laban sa China. Ito ay ang pangakong suporta ng Estados Unidos. US Mutual Defense Treaty. Oo, ang United States of America lang naman ang kinikilala bilang pinakamalakas na powerhouse sa buong mundo pagdating sa militar, ekonomiya at impluensya. Sino man ang kumalaban sa US at sa mga kaalyado nitong mga bansa ay siguradong makakatikim ng bangis ng #1 superpower ng mundo. Sa oras na dumapo ang anumang armas pandigma ng mga insik sa buhangin ni Juan de la Cruz, humanda na sila dahil agad re-resback si Uncle Sam. Ipinahayag ni US President Joe Biden noong April 11 sa kanyang talumpati na anumang uri ng aircraft vessels o armed forces attacks ng China sa Pilipinas ay automatic mag-activate ng Mutual Defense Treaty ng Amerika sa Pilipinas. Alam ng China na may malakas man silang militar ay wala pa rin silang laban kung digmaan na laban sa Estados Unidos ang usapan. Kung tutuusin, ito ang pangunahing dahilan na pumipigil sa kanila na tuluyang tutukan ng totoong armas ang mga Pilipinong mangingisda, Navy o Coast Guards na ginigipit nila sa sarili nating karagatan. Kaya naman hanggang ngayon ay hanggang water cannon lang ang kaya nilang gawin. Sa oras kasi na sumali sa usapan ng giyera ang United States, tiyak ay mas lalaki pa ang alitan na maaaring mauwi sa kinatatakutang World War III. Bagamat maraming bansa ang nag-iinit at takihin ang isa't isa sa kasalukuyan, marami pa rin ang iniiwasan na tuluyang mauwi ito sa digmaang pandaigdig. Sabi nga ni Sun Tzu, isang sikat na Chinese military strategist, the best way to win a war is to not go to war. Dahil sa giyera, walang totoong panalo. Dahil sa huli, lahat tayo ay talo dahil sa mga taong kailangan magbuwis ng buhay para lang sa sinumpaang tungkulin sa kani-kanilang bansa. Mas mabuti nang matakot ang China at magdalawang isip na magsimula ng giyera dahil sa pamamagitan nito, mas mapapanatili natin ang pinanghahawakang kapayapaan sa rehiyon ng Asya. Ikaw sa tingin mo, tuwag nga ba ang China o naghahanda lang sila sa susunod na hakbang sa hinaharap? Comment down below.